Naalaala nyo ba yung pangyayaring ito na nag-trending kamakailan lamang na ang isang bride na malapit ng ikasal ay bigla na lamang nawala? At ngayon, makikita natin na kumakalat ngayon sa social media na natagpuan na ang taong ito. Marami ang nagsasabi na siya daw ay runaway bride at marami ang bumabati ko sa kanya ngayon natagpuan na siya. Gayunpaman, ano man ang kanyang kadahilanan kung bakit hindi natuloy ang kanilang kasal, ang malinaw dyan mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay isang tunay ng Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating sa kasal ay hindi dapat kung sino-sino yung iyong pinipili para lang pakasalan dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Alam mo, napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay binata ngayon, kung ikaw ay single, at ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, napakasimple lamang pagdating sa marriage. Ikaw dapat ay ang pipiliin mo ay kapwa mo mananampalataya, ay hindi ka dapat pumipili ng unbeliever dahil hindi dapat makipamatok ang isang mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo sa hindi pa mananampalataya. Maraming mga Kristiyano nagdadahilan pa sila na okay lang naman pumili ng unbeliever dahil pwede mo naman sharean yan ng gospel, pwede mo naman sharean yan ng word of God. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, may mga istorya na nangyayari sa mga kabataan na imbis na sila pa yung manghila doon sa mga partners nila, ay sila pa ngayon yung nahihila at lumalayo at nagbabackslide at nawawala pa sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi dapat ginagawang dahilan ng pagdating sa kasal dahil yan ay isang sagradong pagkakaisa ng dalawang taong nag-iibigan at yan ay banal sa harap ng Diyos. Kahit ang malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa ating mga mananampalataya, ang pipiliin mo ay hindi mga unbelievers at hindi ka dapat makapamatok sa kanila. Yes, pwede naman talagang sabihin mo na ikaw na lang yung manghihila sa kanya. Sisharan mo na lang siya ng Word of God, ng patungkol sa salvation para maging kaisa. Pero hindi lahat ng ganyan ay nagtatagumpay dahil marami na rin ay nahila. Sila yung nahila sa mga makamundong tao, mga makamundong bagay dahil bakit? Sila ay unbeliever. At sila pa rin yung nahihila dahil mahina pa sila pagdating sa spiritual na bagay. Kaya hindi ka dapat magmalaki na ikaw ay matatag dahil baka isang araw ikaw ay mabuwal at mahila ka ng mga unbelievers. Kaya alam mo, ang pinaka-the best na gagawin mo, ang iyong pipiliin para pakasalan ay ang believer, ang mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo. Kung maalaala nyo pag binasa nyo ang Biblia, ang sinasabi sa mga Israelites ay hindi dapat sila mag-asawa ng hindi nila kalahi dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan tulad na lamang nung nangyari kay Haring Solomon na iba-iba ang lahi na kanyang napangasawa at iba-iba yung kustumbre at tradisyon ng mga taong yan, iba yung mga sinasamba nilang mga Diyos-Diyosan at ano ang nangyari doon, nalihis si King Solomon noong mga panahon na yan. Ngunit siya ay tinagurian ng pinakamatalinong tao sa buong mundo. Gayon din si Samson na nahulog sa isang unbeliever. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay malakas dahil pwede kang bumagsak. At hindi mo pwedeng sabihin na kasing talino mo si Solomon dahil kahit si Solomon ay nahulog sa bagay na yan. You see, kaya kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay kabataan ngayon, ikaw ay single, piliin mo ng iyong makakatuwang sa habang buhay, ang magiging kapartner mo sa panghabang buhay ay believer, ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil pag ikaw ay pumili pa ng unbeliever at nagbakasakali ka na siya ay mahila mo, hindi mo alam, baka isang araw ikaw pa yung mahila at mag-backslide at tumalikod ka pa sa Panginoon pagka hindi ka namili ng tama at believer na makakapartner mo sa habang buhay. Kaya kung ikaw ay wala pang partner sa ngayon, manalangin ka sa Panginoon na ang iyong makapartner, ang makasama sa panghabang buhay ay yung kapwa mo mananampalataya. Pero kung ikaw ay mananampalataya na ngayon at meron kang partner na unbeliever, ipanalangin mo sa Panginoon na ikaw ay hindi mahila at siya ang mahila mo patungo sa ating Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.